Bumigay na yata itong si Harry Roque. Puno na ng sama ng loob. Kaya pala napansin ko, doon sa rally sa Dahig, noong April 19, noong isang araw, malaking rally yon. Nandun si Sara, nandun si Jimmy Bundok, nandun si Ruben Padilla. Pero sabi ko, bakit hindi ko nakikita si Roque doon? Ha? Parang wala si Roque ah. May kumakalat sa social media ngayon. Ha? Naghahayag si Roque ng sama ng loob. Ha? Masama ang loob. Lahat ng ano, masama ang loob niya sa Duterte, ha? Masama ang loob niya at kinakantsawan niya si Kaufman, pati sa mamamayang Pilipino, na mga DDS, masama rin ang loob niya. Sabi ko, ha? Puno yata ng sama ng loob dito si Roque. Ang una na sama ng loob niya, masama ng loob kay sa mga Duterte kasi sabi niya, marami na daw siyang suggestion sa Duterte, sa pamilya. Hindi naman daw pinapakinggan ang suggestions niya. Masama ang loob niya kila Sara, kila Pulong. Tao lang daw siya, sumasama rin ang loob. Kasi ang suggestion niya, wag nang umasa lang sa ICC. Kasuhan na si Duterte, magkaso na doon sa local court ng DATS. Yung domestic remedies na ang gamitin. Yun. Suggestion niya yun kay Sara, hindi naman pinakinggan. Kaya sabi niya, masama na ang loob niya na hindi pinapakinggan ang mga suggestions niya. Tapos, niya rin, binire niya rin si Kaufman. Hindi ko rin maintindihan itong abogado ni FPRRD, sabi niya. Ang tawag niya kay Duterte, Tatay Digong. Hindi ko maintindihan. Magpa-file ng urgent request for interim release, tapos ngayon, mag-may motion na naman siya, wag na munang desisyonan. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan, sabi ni Roque. Kaya naaawa na daw siya kay Tatay Digong niya. Parang wala ng pag-asa sa ICC, wala. Tapos hindi naman daw pinapakinggan ang kanyang suggestion. Anong masasabi niyo dyan? At ang hinanakit niya naman sa mamamayang Pilipinong mga ka-DDS niya, matagal na daw siyang nagsasabing lumaban na. Ang gusto niya kasi people power. Wala naman daw, dakdak na daw siya ng dakdak, hindi naman gumagalaw ang mamamayang Pilipino na mga DDS. Kaya puno na ng sama ng loob si Roque, mga kabunyog. Baka nasisense na ni Roque na madidi na yung kanyang asylum application. Kasi sabi ni Roque, pinag-iisipan niya na daw, uuwi na lang daw siya sa Pilipinas. Lalabanan niya na lang daw ang Marcos. Ang gobyerno ni Marcos habang nakakulong siya. Siguro, nakarating na sa kanya at nasisense niya na madidinay ang asylum application niya. Ngayon, para hindi naman magmukhang sinipa siya sa Dahig, sa the Netherlands, kasi denied yung application niya, uuwi na lang siya sa Pilipinas kasi wala na siyang magagawa. Ayan, mga kabunyog, kaya naghanap ako ng picture ni Roque na magpapakita ng kanyang pinagdadaanan ngayon. Ayan, Yan. Malungkot si Roque. Kaya pala hinahanap ko doon sa rally nung July 19, yung nila, Free Duterte rally. Yun? Wala si Roque. Ngayon tapos bigla ito, napanood ko, yung kumpletong live niyan, ang sabi ni Roque, masama na daw ang loob niya sa pamilya ng Duterte kasi ang dami niya na raw suggestions, hindi naman pinakiking. Masama talaga ang loob ni Roque. Pangalawa, naawa na daw siya kay Digong, kay Tatay Digong niya kasi parang wala naman daw ng silbi yan, yung ICC na yan, yung nilalakad ni Kaufman. Hindi niya na raw maintindihan ano bang patutunguhan ng kaso na yan ni Kaufman. Tapos, sa mamamayang Pilipino naman, ang hinanakit niya naman, sabi ni Roque, mga kabunyo, ganito ang hinanakit ni Roque. Sabi ni Roque, ito. Ito yung hinanakit niya.
Ano ba yan? Kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na kung nagwawakwak dyan sa Marcos na yan na nagsasabing wala nang dahilan para matuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hinanakit ni Roque. Tapos yung sabi niya naman dito sa pamilya ng Duterte, bagamat tao rin po, dumarating sa punto na ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Nag-iisip na nga po ako, mas mabuti pa siguro umuwi na lang ako ng Pilipinas at kahit paano labanan ang Marcos administration sa loob ng kulungan. Sabi ni Sherry Amadeo, Roque, umuwi ka na daw kung gusto mo. Pero sabi ni Edison Banawa, hindi uuwi yan. Takot yan makulot. Pero tama ka, Rogelio Dabay. Wala nang pupuntahan si Roque. Puno na ng sama ng loob. Yan ang nangyayari sa kanya. Siguro nasisense niya na yung kanyang asylum application madi-deny na. Yan yung mga latest na statements ni Roque. Kaya pala napansin ko nga yun, wala si Roque doon sa rally nung 19. Nakita niyo ba? Wala nagsalita doon si Mariel Padilla. Yung pamilya ni Robin Padilla kasama pati si Rostov. Nagsalita si Jimmy Bundo. Nandun si Sara Duterte. Pero si Roque hindi natin nakita. Yung pala mayroon ng pinagdadaan. Mayroon palang pinagdadaanan ngayon, sir. Masama na pala ang loob. Masama ang loob sa pamilya ng Duterte. Hindi daw siya pinapakinggan. Naawa na daw siya kay Tatay Digong niya kasi parang wala namang patutunguhan na ang ICC case ni Kaufman. Yung mamamayang Pilipino naman sa Pilipinas na supporters nila, hindi naman daw umaaksyon. Matagal na daw siyang nanawagan. Kaya siya na lang daw ang lalaban sa Pilipinas, uuwi na lang daw siya. Akala niya naman, pag umuwi siya ng Pilipinas, tapos nakulong siya, makakalaban pa siya. Pag nakulong ka, hindi ka na pwedeng walang interview yan. Nai-interview ba si Kibuloy? Hindi. Ano yan restricted siyempre ang mo. Hindi ka naman pwedeng interviewin. Live ito, Paxi Channel. Naka-live tayo. Mukhang tama itong kay Rinaldo Gonzales. Baka namimiss niya na ang kanyang mga buylets. Pahabol na shoutout kay Nemencio Francisco. Shoutout. Hindi, lang ako mga kabunyog. Natatawa lang ako dito kay Roque. Yan ang problema sa'yo, Roque. Ang yabang-yabang mo, kung makapag-ano ka ba, lagi pa yan sumasayaw, di ba? Anong sayaw niyan? Bangag, bangag, bangag. May mga ngiwi. Ngayon. Akala mo kasi kung makapagsalita siya doon sa mga vlogs niya doon habang nasa daig siya. Akala mo talagang hindi bibigay, hindi susuko eh. Tapos ngayon magla-live ka, pinanghihinaan ka na ng loob. Wala. Sabi ni pag sumasayaw kayo ni Maharlika, pag sumasayaw kayo ni Maharlika, ano kayo akala nyo walang katapusan ang inyong pagkantsaw sa Pilipinas o ngayon. Pati mga DDA sa Pilipinas, galit siya. Naghihinanakit siya. Sabi ni Roque, ang tagal ko nang nagwawakwak dito kay Marcos, hindi man lang kayo umaaksyon dyan sa Pilipinas. Malungkot si Roque dun sa vlog niyang huli. Alam nyo kasi, panay frustrations ang nararanasan ni Roque. Unang-una, nagtatago siya hindi natin alam kung sa Dubai siya nagtago, Tapos nung maaresto si Duterte, bigla lumipat siya ng the Netherlands. Naaresto si Duterte March 11. March 12, binahin na. Nakarating doon March 13. Kaagad-agad. March 13 o March 14, nandun na si Roque. Naunahan pa nga si Sara Duterte. Tapos nag-aanunsyo na si Roque doon. Nag-aanunsyo na. Siya daw ang kasama sa magiging abogado ni Duterte. Defense team. Sabi ni Ben Muller, sample sir, may way kahit intro lang. Ang problema, baka makopyright ako pag kinanta ko ang may way.
Anyway, ang nangyari, akala ni Roque, pagdating niya doon, sisikat siya doon. Habang nakakulong si Duterte, siya yung abogado. Unang araw pa lang, pagdating niya doon, akala mo talaga, siya talaga yung abogado eh. Gusto niyang umattend doon, yung unang hearing ni Duterte, yung March 14. Hindi naman siya pinapasok. Hindi naman siya pinapasok. Tapos nag-anunsyo na siya na siya, si Midja Aldea daw, saka si Sara Duterte, sila daw ang defense team. Magdadagdag daw ng foreign lawyer, pero saka na daw. Ngayon, sila daw yung lawyer. Ayun pala, hindi. Hindi naman pala. Ang ginawa nila Sara Duterte, kumuha ng bagong team ng mga lawyers. Foreign lawyers ang kinuha. Di ba? Foreign lawyers. Tapos hindi siya kasama. Naghinanakit na siya noon. Pero nakalipas na yon. Sabi niya, okay lang yon. Natanggap ko na yon. Tapos nung bandang uli, nagsasuggest siya na wag nang ICC ang pukusan. Domestic remedies na. Doon na sa Dutch court. Questionin na yung pagkaka-aresto ni Duterte sa Dutch court na. Ang problema, mukhang hindi naman siniseryoso ng pamilya eh. At nang tinanong si Kaufman kung anong masasabi doon, hindi na nga pinangalanan ni Kaufman si Roque. That suggestion of a Filipino lawyer. O ganun, di ba? Sabi ni Kaufman, that suggestion of a Filipino lawyer, hindi nga pinangalanan. That one suggested by Attorney Roque. Wala. Mabuti pa si Rimulya, mabuti pa si Chrissy Conte, pinapangalanan ni Kaufman. Si Roque, hindi. Hindi niyo ba napansin yun? Nung tinanong nung vlogger na si Alvin ba yun, yung laging nagko-cover ng mga rally doon sa Dahig, tinanong ni Alvin Tourism, yung si Kaufman, what can you say, Attorney Kaufman, regarding the proposal na to pursue domestic remedies under the local Dutch court, aside from the legal efforts you are working on with the ICC. So ang sabi ni Kaufman, that one suggested by a Filipino lawyer, hindi nga pinangalanan si Roque. Kawawa naman. Kaya ang nangyari kay Roque doon sa Dahig, naging vlogger. Masaya siya pag nandun si Marlica kasi silang magka-partner. Sumasayaw sila ni Marlica ng ngiwing, 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 bangag, 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 budol, budol, budol. Ang problema, pag bumalik na naman ng Amerika, si Marlica, naiwan na naman siya. Ang problema din, marami din siyang kaaway doon sa Dahig. Kaaway niya yung si Alvin. Yung Alvin na nagbablog, kaaway niya si Panelo. Ang dami niyang kaaway niya si Amy Marcos. Ang dami nilang kaaway. Yan. Ang nangyayari tuloy ngayon, parang sa grupo ng mga DDS, na si Roque, Itchapwera. Hindi pinapakinggan ng pamilya Duterte ang suggestions niya. Hindi siya makapapil sa legal defense ni Duterte. Yung suggestion niya, hindi siniseryoso. Tapos kahit yata doon hindi ganun kainit ang pagtanggap sa kanya ng mga OFWs kasi arrogante si Roque, mayabang. Yan yun. Kaya ngayon, ito na. Uuwi na lang daw siya ng Pilipinas. Lalaban na lang daw siya kahit nakakulong. Hindi naman siya makakalaban pag nakakulong. Kaya lang, ako tingin ko baka mayroon ng tip sa kanya na yung kanyang asylum application ay mawawala na. Malamang denied. Naghahanap siya ng graceful exit. Parang sasabihin niya, umuwi na ako sa Pilipinas kasi frustrated na ako. Doon ko na lang ilalaban. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog